Una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy Hearts Month po sa ating lahat. Tanong ko lamang, kamusta ba inyong mga puso? Okay lang po. Okay lang po, kuya. Okay lang. Tanong ko lamang, kayo ba ay may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirap ba magtiwala sa isang tao? Ano po, meron po ang trust issue. Bakit? Kasi po minsan po hindi po sila mapapagkatiwalaan. Ikaw? Meron din po kasi ang hirap sa magtiwala ngayon kasi akala mo yung tao na yun, kunyari kaibigan mo na ganun. Pero sa palihim pala, sinasaksakan na pala patalikod, kala mo kalaban mo naman pala. Pero paano ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan talaga sa panahon ngayon? Ano po? Mabait po sa iyo at saka po hindi po masamang tao. Parang sinasamahan ka po lagi kung ano yung gusto mo, ganun. Kung ano po yung mga gusto mong gawin, so sumasangayon na lang din po siya, ganun. Pero sa tingin nyo, ano bang pinakamasakit kapag kayo ay sinaktan ko na rin ng isang tao? Ikaw ba ay mabackstab, mawalan tiwala, lokohin ka ba, mag-ghost ka ba, ma-scam? Ano kayang pinakamasakit sa tingin nyo? Ano po, parang ano po, masasaktan po kasi po niloko po ako yun eh. Loko ka? Oo, masasaktan din po ako. Masakit po kasi binaksab kay, in-scam ka, gano'n, kunyari. Akala mo, totoo na, yung pala, hindi pala, gano'n. Oo. Eto, tanong ko lamang. Kayo ba natatakot mag-isa sa buhay? Opo, natatakot po ako. Bakit? Kasi po, minsan po pag may kailangan po ako, hindi ko po maano po yun. Hindi mo pagtatanong, gano'n. Parang pag may mabigat ka pang problema, wala kang masasabihan, gano'n. Oo. So, ikaw natatakot ka din? Oo. Pero ito, tanong ko naman, kayo ba yung mahilig magbasa ng social media? Mahilig ba kayo sa social media? Active kayo doon? Ganon. Tanong ko naman, familiar ba sa salitang Gen Beta? Hindi po. Generation Beta, hindi niyo pa naririnig yan? Gato lamang yan. Pag sabi natin po Gen Beta, ngayon kasi 2025, nasa bagong generation na po tayo. Ito na po daw yung mga taong pag pinanganak na sila, busog na sila sa internet, cellphone, computer at iba pa, pati ang AI. Alam niyo ba yung AI? Gumagamit ba kayo nun? Saan? Magsasagot po, gano'n. Magsasagot? Magsasagot po, assignment. Ganun din. So tingin niyo nakakatulong ba yan o lalo tayong tinatamad? Medyo pa nakakatulong. Tanong ko lamang ulit, no? Sa tingin niyo ba nakakatulong ba ang AI o lalo tayong tinatamad? Dalawa po kasi yung para sa akin. Opo, nakakatulong po yun. Pero yung disadvantage naman po natin to, parang nababawasan po yung kaalaman natin. Parang inaasa na lang po natin lahat sa AI, ganon. Parang wala na kaalaman, nasa AI na lang lahat, ganon. Ikaw? Ano po, isa lang po, nakakatulong po sa akin. Medyo po, nagkakaroon po ako ng konting kaalaman doon. Pero ito kasi yung talagang tanong ko. Ngayon kasi itong mga to, pag sila pinanganak na yung bagong generation, lahat ng problema na harapin nila, hindi sila hingi ng tulong sa atin. Tatanong lang yan sa AI, sa mga cellphone na lang or computer. Pero ito lang tanong ko naman sa inyo. Ano bang gusto niyong buhay? Dati o ngayon? Opo, dati po kasi po, mura na po ang bilihin dati. Okay, ikaw? Dati po, dati rin po kasi mura lang po mga bilihin. Simple lang po buhay, wala pa mga polusyon, ganon. Mas ma-presko po, ganon dati, kaysa ngayon. Mas mas tulong na po sila sa gadget kaysa sa totoong buhay, ganun. Alright, sige ganito. May ibang mga kanito na tanong, mas mabilis po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Okay, ikaw? Para sa akin po, 50-50 ganun. May nagagawa po akong mali minsan. Okay, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Mga pagtulong po, ganon. Yung mga hindi pagsisinungaling, ganon. Hindi ka naloloko ng mga tao. Sige, ikaw naman? Mabuti din po. Tapos po, mapagkakatiwalaan po siya at hindi po masamang tao. Sige, gawin natin ito malinaw lang na survey check. Kunwari from 1 to 10, 1 daw masama daw kayong tao, or 10 sobrang nyo daw kayong mabuti. Kung kayo isang mabuting tao, saan daw ilalagay sarili nyo from 1 to 10? Sa akin po mga 8 lang po. Mga 6. 6. Okay, tanong ko naman, may ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po masyado. Pero pag search kay Google, pag di mo alam isang salita, nagagawa niyo lagi? Opo. Bigyan ko na mabilis lang na konting trivia. Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman sa ugali. Dapat daw walang ginagawa masama,
wala daw ginagawang krimen, at wala daw kang siyasaktan tao kahit sanggol. Ngayon, tingatin daw itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo, nakapagsinungaling na po. Dapat nyo lang mic ha, pag kayo magsasalita din, no? Yun nga po ang problema, lahat po tayo guilty, kasi yan po matututo isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa kalsada, hindi na lang binalik, or gawin natin po mas malala. Nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz. Kayo ba nakapagnakaw sa tanan ng buhay niyo po? Ano po, nagpa-kopya po, tapos nangangopya, tapos nanganguha ng ballpen. Ikaw? Ako po, nakakapuli po ng mga bariya. Tapos hindi po nababalik. Hindi man po ako nangangopya, pero nagpapakopya po ako. Yun nga po ang problema, ang totoo, sa totoong buhay, ubos po tayong lahat, baka tayo lahat nasa kulungan na talaga. Kanina may mga pulis dito nagpapantay. Sa totoong buhay, kulong na talaga tayo kasi hindi na tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Kaya tayo natutukso. Kaya ano pa kaya kung sa malaking bagay pa, di ba? Yun nga ng totoo, lahat po talaga tayo dito ay guilty talaga. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Nakaranas na po ako dahil po masamang tao po siya. Nakaranas na rin po ako kasi bully po ganun, tapos di mapagkakatiwalaan. Pero lumalala ba ang inyong stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Hindi naman po masyado. Ako din po, hindi naman po masyado. Pero syempre halimbawa, kunwari, sasaktan ka ng isang tao, alam namang ikaw pa ay nakangiti o nakabungis-ngis. Pero alam naman natin, tayo mga lalaki, pag tayo ay inaapi na, baka dumiling paningin natin, baka tayo manapak na tata ng tao, di ba? Oo, kasi, pero dito sinasabi lamang, hindi mo daw kailangan manuntok o pumatay ng tao. Kailangan mo lang pala ay magalit lamang. O, hindi tayo nakapatay ng tao, pero nakapatay naman tayo sa masasakit na salita sa puso ng isang tao. Sabi ba natin yan, kahit ba sabi mo masamang tao yan o inaapi tayo, pero ang totoo, nagawa na natin yan. Kaya ang totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nire-respeto niyo mga magulang niyo, minsan may mga away po nangyari. Nire-respeto po, pero minsan nga po, yun nga, may hindi po nagkakagulo na po, gano'n. Oo, ikaw? Ako po, nire-respeto ko po, minsan po nakakasagot na din po ako sa magulang ko. Yun nga po ang problema eh. Pag sabi mo kasing sumunod sa magulang po natin, dapat walang away, walang issue at iba pa. Pero imposible po yan kasi sa totoo, siguro nung bata kayo, gusto ko ng candy, tas ayaw nila, magwawala ka na lang or tiyatag na tantrums, doon pa lang, hindi na tayo nakasunod doon. Kaya totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan, pero yung tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, pag po tayo haharap sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, base sa ating katanungan kanina, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao sa mga nagawa nyo? Ano po, guilty po ako. Ikaw? Guilty rin po. O ito ang tanong, saan kaya daw kayo pupunta? Sa lahat ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi ko lang po alam kung saan po ako. Ako rin po, hindi pa masyado. Kasi may nangagawa po akong mabuti, may masama, ganun. Hindi po natin mababase kung saan po ba tayo pupunta. Okay, pero bigyan ko na mabilis lamang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po ako. Pero wait lang, mukhang hindi po ako sure kung sa kulong pupunta. Baka naman po, pwede natin siguro ito pag-usapan pa or iba pa. Pero ang sasabihin ng judge, teka, imposible po yan, kasi may nagawa siyang kasalanan, kailan niya pagbayaran, hindi niya pwede sabihin dahil may nagawa siyang mabuti, mawawala na yung kasama ng ginagawa niya. Hindi matataklob, kasi kailangan niya pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo, tama po yun. Kasi may nagawa po siyang kasalanan, dapat panagutan niyo po yun. Ikaw? Tama po yun. Dahil po masama po siyang tao, may nagawa pong kasalanan, at hindi po ata pinagbayaran yung kasalanan. Ngayon ito kasi ang problema. Yung sinabi ko po ay parang ganito rin daw ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karunia ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Tanong ko lamang po ay napakasimple. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi na kayong dalawa, lahat po tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala po dito? Sa akin po siguro, pwede pong mangyari na lahat tayo,
papunta sa impyerno kasi po lahat naman tayo may kasalanan na gawa. Wala naman pong tao na walang nagagawang kasalanan. Parang nung bata po tayo, parang nakakapagsinungaling, parang nakabasag ka ba ng baso, sabihin ng bata, hindi. Doon pa lang po, may kasama ka na agad nagawa. Kaya, pero nag-aalala kayo doon. Opo. Ikaw? Nag-aalala po kasi, gawa po ng marami na po akong nagawang kasalanan. Sa totoo po kasi, bagamat sa totoo naman, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. O maaaring naglalakad lang kayo dito papunta at hindi ko naman intensyon kayo abangan na lang po dito. Pero wala siguro masama na dahil dito sa interview, wala naman siguro masama kung magbigay ako mabuting intensyon dahil para sa inyo naman po ito. Eto lang ko lamang. Kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo. Ako din po, natatakot din po ako. O sige nga, kung kayo gusto nyo magtagal dito sa mundong ibabaw na to, ilan pa kayang taon na gusto nyo magtagal dito? Ako po gusto ko po mabuhay ng matagal kasi may mga mahal po ako sa buhay na sumakasama ng matagal. Ilang years sa tingin mo? Any number? Kahit anong numero? Kahit trillion po, ganon. Trillion. Trillion? Trillion, Okay, ganun. trillion. Not bad. Ikaw? Ako din po, mga trillion din po. Kasi gusto ko pong magka-asawa at magkaanak at mabuhay ng masaya. Pero ang tanong ko lang, alam nyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po natin yung masasabi. Baka mamaya, kunyari dyan, masagasaan na kami. Ayun, patay na agad. Hindi po natin masasabi yung kamatayan natin. Oh, ikaw? Hindi din po masasabi dahil po, malay po, ma-aksidente po at saka po mapatay, ganun po. Oo, yun nga eh. Hindi ko kayo tinatakot. Yun nga lang, ganda ng background natin sa likod. Pero wag naman sana, bigyan may isasagasa sa atin dito sa harap. Hindi ko kayo tinatakot. Di pa manghuhula, di ako mangkukulam. O wag naman sana, biglang magwala yung sampalok click, bigla tayo lamunin dito ng alon. Hindi ko kayo tinatakot. Pwedeng nangyayari po yan talaga. Halimbawa, sabi sa balita, konting trivia lamang, familiar ba kayo doon sa babagsak na asteroid sa mundo? Nababasa niyo yan? Opo. Diba? Nung una daw, parang 1.3% daw. Ngayon, naging 3.2%. Pagkamat ang Pilipinas ata, hindi kasama doon sa Maritaman. Parang bigyan na ng tayo. Diba? Tsaka po yung parang may gusto na pong bumamba sa ating ibang bansa. Oh, di ba? Paano nga pag may mga ganun mangyari? Huwag naman sana. Pero sa Bible po kasi, pag tayo ay namatay talaga, taharap tayo sa judgment day sa Panginoon, titingnan, hindi lang yung mabubuti, pati po ang mga masasamang pinagagawa natin. Hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, kahit ako kasama dyan. Yun nga lang, sabi sa Bible po kasi, wala talagang mabuti kahit isa. Lahat tayo ay pumalpak sa kaudatian ng Panginoon. Kaya doon pa lamang, mula sa 10 utos ng Panginoon, bagsak talaga tayo lahat-lahat. Kaya ang sagot ko po doon, kaya ang sagot dapat kanina doon, from 1 to 10, negative po agad-agad. Wala talagang pasado sa atin. Kasi simple lamang bagay, masama na kagad talaga tayo sa harap ng Panginoon. At bagamat nakapag-alala talaga, kasi yan ang hustisya ng Panginoon, pwede po magbago kung narig naman ang salita na to. Narig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Di pa po. First time? Di pa po. Kayo ba nakikinig sa school? Hinig naman po. Nakikinig naman po. O binibiro lang kayo. Baka hindi nyo pa naririnig, no? When you say po, mercy, yan ay awa. Ayun, Lagi mercy. yung salitang awa. Opo. Kayo ba lagi nangingin ng awa sa araw-araw? Ano po yan? Ano nga po? Kayo ba lagi nangingin ng awa sa araw-araw? Kawan. Opo. Ikaw din, oh. When you say po awa o mercy, yan po ay inaamin natin tayo po'y mahina. Inaamin natin tayo po'y makasalanan at tayo po ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, alam ng Diyos kailangan natin ang kanyang awa para hindi tayo mapahamak. Kasi pag wala po yun, talagang sa hell talaga tayo babagsak. Pero dahil sa awa ng Panginoon, pag tayo lalapit sa Kanya, meron pa rin pong pag-asa. At pag nangyari yun, ito na po ang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ano po, sinakripisyo niya po ang kanyang buhay para po sa kasamaan po natin. Kayo bininiwala doon? Opo. Yun nga, tayo po natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo, tama. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo mula 2,000 years ago, di pa tayo pinapanganak, ay nabayaran niya na po yung lahat-lahat. Siya ay nagkatawang tao, di lang siya tao, siya rin ni Diyos. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, gusto lang niya magmalasakit, pero never po siyang nagkasala. Yun nga lang, ang mga tao ay galit sa kanyang mga sinasabi, kaya ang gusto nila ay pinatay si Jesus, tinorture at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw.
bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, imagine nyo, dapat tayo talagang dapat mapunta sa hell, pero hindi dapat yung mangyari yan dahil ang kanya pong buhay na ang naging kapalit, kaya meron pa rin pong pag-asa hanggang ngayon. Matagal na pong natalo na ang kasamaan at kasalanan. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa regalo lamang niya. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig salitang repentance? Hindi pa po. First time. When you say repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto niyo naging gumaling? Opo. Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Ikaw? Hindi din po. Siyempre, hindi nyo ma-enjoy ang napakagandang simoy ng hangin, di ba? Na para bang lagi ay every December na talaga. So, pag po tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran at pagsisihan. Hindi lang siya basta sorry lamang. Ibig sabihin, huwag na sana natin ulitin yun. No? Ibig sabihin, babaguhin ating isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yon, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa tinapag-usapan po? Opo. Opo, nagsasabi po ay ng totoo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo, pag-iisipan po. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Opo. Meron po. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Hindi po masyado, pero may nakikita po kami sa TikTok yung mga Bible verse po, ganun. Oo. Ako din po. Nagbabasa po ako minsan. Kaya ito lamang yan. Di ba pag nagugutom ng gagawin nyo? Kakain po. Ikaw? Kakain din po. Di ba araw-araw yan? Di mo Opo. pwede sabihin, ay minsan-minsan lang, konti, kakain talaga Kaya tayo, di ba? So pag po tayo ay nagugutom, kakain tayo araw-araw. Sana gayon din po kung sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi parang yan yung love letter ng Panginoon mula sa atin. Kaya po tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon, siyang malugod natin habang buhay. At higit sa lahat, yan yung kanyang salita para hindi tayo mapahamak. Dahil ang bad news po ay lahat tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Yan po ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang good news naman, maraming maliligtas. Hindi nga na po lahat. Sila maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang tagapagligtas. Pag nawating dalawang bagay na yun, ay tsak ang isang tao ay sa mapapatawad ng Panginoon, bibigyan siya ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ng pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala na po. So wala na yung katanungan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. God bless po. At isang happy harvest po sa inyo. At mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you rin po. Thank you din po, yeah.